Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinakabahan si Jade habang naghahanda siya para sa unang party na dadaluhan nila ni Alan bilang magkasintahan. Birthday party iyon ng isang tita nito. Alam niyan darating din doon ang tita Amparo nito, pero paulit-ulit siyang inassure ni Alan na hindi nito papayagan tratuhin siya ng masama ng tiyahin nito. Wala siyang kontrol sa aking mga pagpipilian at sa aking mga desisyon, at maaari kong ipaalala sa iyo, hindi lahat ng mga kamag-anak ko ay tulad niya. Karamihan sa kanila ay gusto ka at pinahahalagahan ang paraan ng iyong pagtatrabaho para sa aking ama, at karamihan sa kanila ay alam kung gaano ka kalapit sa amin. Kaya huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Suot na niya ang evening gown niya. Naka-makeup na siya at nakaayos na ang kanyang buhok. Ang hinihintay na lang niya ay ang pagsundo sa kanya ni Alan. Nakikita niya ang imahe niya sa salamin at hindi niya malaman kung bakit iba nakikita niya ang aura niya. She looked beautiful, felt beautiful, gaya ng madalas na sinasabi sa kanya ni Alan. Siguro dahil alam niyang mahal siya nito. Ni sa hinagap, natakot siyang pangaraping mahalin siya nito, pero ngayon nararanasan na niya, pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya nang matakot siya noong magtapat ito ng damdamin sa kanya. Ngayong alam na niya ang pakiramdam na mahalin siya, dapat ay hinawakan na niya ito ng dalawang kamay. Ito ay hindi mabibili, isang karanasan na hindi niya kayang bayaran ng anong paman maliban sa sarili niyang pag-ibig na gusto niya makamit. Mula ngayon, hindi na siya magtatago ng kahit ano. Ang iintindihan lang niya ngayon ay kung anong makakabuti para sa relasyon nila ni Alan. At kahit takot siya kay Tita Amparo, haharapin niya ito para kay Alan. Noon niya narinig ang pagdating ng kotse ni Alan. Pumihit siya at dinampot ang bag niya sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay bumaba na siya ng bahay. Natulala si Alan pagkakita nito sa kanya. Nakangiting lumapit siya rito at patiyad na hinalikan ito sa mga labi. Ano, tatayo na lang ba tayo rito? Tanong niya rito. Noon ito ngumiti sa kanya. Napakaganda mo, Jade. Lalo naging confident ang ngiti niya rito. Maraming salamat. Walang anuman, masuyong sabi nito. Nagpaalam na sila sa kanyang inay at nagtungo na sa kotse. Pero pagdating doon ay hindi kaagad nito binuhay ang makina. May inalabas ito mula sa bulsa nito. Saka masuyong tumingin sa kanya. Maibibigay ako sa'yo, sabi nito. Ano yun? Binuksan nito ang kahitang hawak nito. Kuminang ang bato ng sinsing na nasa loob niyon. Alan, itong iyong birthstone. Kinuha nitong kamay niya at isinuot ang singsing sa daliri niya. Binalingan niya ito at hinalikan sa mga labi. Halik na hindi sinasadya nagtagal at uminit. Maganda. Maraming salamat. Mahinang sabi niya. Ahem. Asahan ko ba na ganito rin kapag binigyan na kita ng engagement ring? Natawa siya. Mas masarap pa po. Pangako. Pangako ha? Pangako. Marami pang mensahe sa mga mata nitong hindi na nito nasabi. Hinalikan muna ulit siya nito bago pinaandar na ang sasakyan. Marami ng bisita noong dumating sila sa kasayahan. Sa pagkasopresa niya, mainit at tinanggap sila ng birthday celebrant. Niyakap siya ng tiyahin nito sa kahinalikan sa magkabilang pisngi. Alan, matalino kang tao. Hindi ka maaring pumili na mas mahusay, sabi nito sa pamangkin. Anong masasabi ko? Tumatawa namang sabi ni Alan. Para siyang beacon, Tita Beatrice. Hindi ko maiwasang makita siya. Pagkatapos si Tita Beatrice ay binati rin siya ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya ni Alan. Naroroon din si Tita Amparo, pero hindi na gaya ng dati na malamig ang pakikitungo nito sa kanya. You must really have something, Iha. Anito, unang aking anak. Pagkatapos ay si Alan. Yung anak ko, minsan magdududa pa ako sa choices nun, pero itong si Alan, siya ay isang matalinong tao. Bumuntong hininga ito, saka nag-aalinlangang ngumiti. Maging masaya kayong dalawa. Baka bumangon si Rico sa hukay kapag hindi ko ibinigay sa inyo ang blessing ko.
Napagalitan na ako roon nung pinaramdam ko sa'yo kung gaano ko kasuklam nung tinanggihan mo si Joshua. Dapat maintindihan mo, anak ko siya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Anito, nagtawanan ang mga nasa paligid. Pagkatapos niyon, pakiramdam niya ay wala ng pagsubok na maaring dumating na hindi niya kayang harapin. Maya-maya ay lumabas na sila ni Alan para magpahangin sa maluwang na garden. Nag-text din kasi si Alona para sabihin tatawag ito sa kanila kaya nagtungo sila sa sulok kung saan hindi masyadong maingay. Pagdating doon ay tinawagan kaagad nito ni Alan at sandali nag-usap ang dalawa. Pagkatapos ay inabot na nito sa kanya ang cellphone. Kausapin mo siya at sabihin sa kanya na totoo ang sinasabi ko, na malapit ko nang isuot sa iyo engagement ring mo. Anito, kukuha lang ako ng cold drinks para sa ating dalawahan, okay? Tumango siya. Okay, nang umalis na ito ay sa kanya kinausap si Alona. Jade, ano nang balita? Nangako sa akin si kuya na magpo-propose na siya sa'yo bago matapos ang buwan. Sabi kaagad ni Alona. Nagpaparamdam pa lang, nangingiting sabi niya. At anong gagawin mo tungkol doon? Alona, mahal na mahal ko siya. Parang wala akong choice. Isa pa, kapag tinanggihan ko siya, may nararamdaman ako na mawawalan ako ng best friend. Samantalang kung makakasal kami, magkakaroon ako ng asawa. Meron pa akong instant kapatid. Bumuntong hininga ito. Alam mo, minsan, naintindihan ko nararamdaman mo. Kahit ako, minsan hindi ko maiwasang magtanong kung totoo ba talagang kayong dalawa. I mean, hindi dahil sa mga dahilan mo. Akala ko, hindi mo napapansin ang kapatid ko. Ako? Ang kuya mo? Bakit? Kasi kung umarte ka, parang bahagi lang siya ng furniture, bahagi ng pamilya, bahagi ng bahay, bahagi ng buhay ko na kailangan mong tanggapin dahil tinanggap mo na ang pakikipagkaibigan sa isang tulad ko. Hindi ko akalain na magiging interesado ka sa kanya sa ganoong paraan. Gayunman, hindi lang minsan. Umaasa ako na pansinin mo naman siya kasi halata ko matagal ka na talagang gusto ng kapatid ko. Alam mo, kailan yun? Nagsimula yun noong mahalata kong kinakabahan siya kapag kasama kita. High school pa tayo noon at sa tuwing nag-uusap kami tungkol sa iyo sa hapunan, tatahimik siya at nakikinig at ngumiti. Sa tingin ko, palagi kanyang iniisip. Hindi mo lang kasi alam. Ganoon ba? Oo, kaya nang sabihin niyang kayo na, hindi na ako na-surprise kasi alam kong gusto ka talaga niya. Pero nasorpresa ako kasi akala ko hindi mo siya gusto. Bigla tuloy parang ang dami-dami niyang gustong itanong kay Alan. Nang may narinig siya lumapit mula sa likuran niya, ay napabaling siya roon. Laking gulat niya na mapagsino iyon. Miss Alegre, matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Tama ka, Miss Alegre sa iyo. Magpakailanman. Anong nakita niya sa iyo? Ni hindi ka karapat-dapat na punasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi ko hahayaang makuha mo siya. Tignan ko lang kung magustuhan mo pa siya. Kung malalaman mong kaya lang siya nakikipaglapit sa iyo ay dahil gusto niya matali ka na sa kumpanya. Sino ka ba? Kumpara sa mga naging babae niya. Sa ngayon masaya ka, pero eventually, mararamdaman mo ang magiging papel mo lang sa kanya ay para makatulong sa kumpanya. Ilusyonada. May inihagis ito sa kanya, pero automatiko na paiwas siya. Pero nang dumapo sa kanya ang kung anong likodong iyon, ay naramdaman kaagad niya ang napakatinding hapdi sa balat niya na parang nasusunog. Nabitawan niya ang cellphone na hawak niya. Bumagsak siya sa damuhan at dahil sa matinding hapdi at sakit sa nalaman nito ay nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Jade ay nasa ospital na siya. Nagmulat siya ng mga mata. Nararamdaman niyang may humahaplos sa kanyang noo at may umiiyak. Nakita niyang umiiyak ang inay niya habang hawak ang kamay niya. Nakita niya hinahaplos ni Alan ang noo niya pero hindi niya pinansin ito. Nay, anong nangyari? Tanong niya rito. Si Alan ang sumagot sa tanong niya. Si Mariz yun. Sinubuyan kanya ng asido. Salamat sa Diyos. Balikat at dibdib mo lang ang tinamaan. Si Miss Alegre. Ang pagkakatanda niya ay kausap lamang niya si Alona sa cellphone. Si Alona. Galit na galit si Alona. Narinig niya binanggit mo si Miss Alegre. Nahuli siya ni Kirby na itinatapon ng bote kung saan niya itinago ang acid. Dumating na kasi sila noon ni Candace at kasama ko sila at pabalik na ako dala mga inumin natin. Naalala na niya ang nangyari. Galit na galit siya. Aniya,
Nagsimula siyang mangatal. Eksakto namang dumating na ang doktor. Tinignan siya ng doktor at maayos naman na raw ang kalagayan niya, pero kailangan pa niya manatili sa ospital ng ilang araw hanggang sariwa pa natamo niyang pinsala sa balat. Nang mapag-isa sina Jade at Alan, ay hindi na napigilan ni Jade na kumprontahin ang binata. Sinabi niya rito ang mga nalaman niya mula kay Mariz. Wala na sa tamang pag-iisip si Mariz. Desperada na siya kaya nasasabi niya ang mga iyon. Gusto lang niya tayong sirain. Mataas ang tingin niya sa sarili niya, kaya hindi niya matanggap na iniwan ko siya. Kung alam ko lang na pwede siya makaisip ng ganoong klase na paghihigante, noon pa sana ay nilinaw ko na sa kanya na wala na talaga kaming pag-asa. Pero ang tanga-tanga ko, ginamit ko pa siya para pagsilosan ka at sa panganib ng kanyang pag-iisip na pwede tayo magsama ulit. May kasalanan din ako sa nangyari. Ito ang kapalit sa paggamit sa kanya. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Nahihirapang paliwanag sa kanya ni Alan. Saka tumulo ang mga luha nito. Alan, okay lang. Hindi naman kita sinisisi. Hindi. Ayoko magalusan ka kahit na sa anong dahilan. Mahal na mahal kita, Jade. Hinalikan siya nito na matagal sa kanyang noo. Ayoko nasasaktan ka. Sa mga narinig mula rito ay nawala na ang mga pag-aalinlangan niya rito. Mahal na mahal kita, Alan. Bulong niya dito. Tumango ito, saka pumikit at tumugon. Mahal din kita, Jade. Hinalikan siya nito ng buo, pagmamahal sa kanyang mga labi. Nakulong si Mariz, pero pansamantala lamang dahil napiyansahan ito. Sa huli, si Jade na rin ang nag-decide na wag na magsampa ng kaso laban dito. Nagtungo kasi sa ospital ang mami nito para humingi ng tawad at makiusap para sa anak. Na makalabas ito ng piitan, siguro dahil sa takot na magbagong isip niya, pinapunta na kaagad ito sa ibang bansa para doon tuluyang manirahan. Sa wakas, natapos na si Alona sa pag-aaral nito. Nakauwi na ito sa Pilipinas, eksaktong babang luksa ng ama nito. Pero bago ito sumabak sa pagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya, nagbigay muna ito ng isang magarbong engagement party para sa kanila ni Alan. Nasa ospital pa kasi siya noong inalok siya ni Alan ng kasal at tinanggap niya iyon. Siya naman ay formal na nag-resign sa kanyang trabaho bilang EA nito pagkatapos. Wala pala talaga siyang plano kung anong sunod na gagawin niya dahil puno pang isip niya sa pagpaplano ng detalye para sa kanilang kasal ni Alan. Isang taon ang lumipas, sa wakas ay naikasal na sila ni Alan. Walang hindi naiyak sa mga mahal nila sa buhay sa seremonya, lalo ng kanyang inay at si Alona na nagkatabi pa at magkayakap. Hindi na ito panaginip para sa kanya. Isa ng katotohanan iyon, isa napakagandang realidad ng pag-ibig. Napakaswerte niya sa parte na iyon habang nalulunod sa pagmamahal ni Alan ang nag-iisang lalaki nagparana sa kanya ng kaligayahan nagbibigay lamang kung ang pag-ibig ay tinugon ng kapwa pag-ibig ng taong iyong minamahal. Mga ka-felisidad, maraming salamat sa panonood ninyo ng aming kwentong pag-ibig. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like, share, comment, and subscribe po. Salamat! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!